bahay mga sangkay ng leader or top leader ng Hamas pinalibutan na po ng Israeli Defense Force. So ito na nga ba ang senyales mga sangkay ng pagbagsak nitong terror group? Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Saan ka man naruroon ngayon, especially yung mga solid sangkay na naririto. Good day po sa inyong lahat. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. No? Kung bago ka pa lang po sa ating YouTube channel, ito po ang gawin mo, i-check nyo po sa ibaba. Meron po dyan, subscribe button. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin yung bell, at pindutin nyo po yung all. Ganun lamang po kasimple. At ito na nga mga sangkay ang matinding balita ngayon, no? Pagdating po sa international. Ito po, bahay ng leader ng Hamas sa Gaza, napalibutan na umano ng Israel Forces. At ito sa local to ha, ito ay sa UNTV News and Rescue. So shoutout po sa media ng UNTV. At ito din naman mga sangkay ay mula sa ABC News, international media, it is closing in on top Hamas commander. So sa madaling sabi mga sangkay, malapit na ba o hawak na po nila itong sinasabing top commander nitong Hamas? Well, tingnan po natin mga sangkay ang balitang ito. Unahin natin itong balita dito sa Pilipinas. Kaunting panahon na lamang at mahuhuli na ng Israeli forces ang Hamas leader na si Yahya Sinwar. Ito ang pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu matapos matunton at maikutan ng Israeli forces ang bahay ng high-ranking leader sa Gaza. Yun. Ikutan, napalibutan ng mga sangkay. Ito, makikita nyo, yan po yung mga nakukuha po nila ngayon from Hamas. Kasi, marami po talagang mga, mga kampo nila sa ilalim ng lupa, mga tunnel, ang nasasakote na po ng Israel. Meron pa nga ang pinakalas ng mga sangkay na tunnel na nakuha po nila, kaya daw pong pumasok ng sasakyan. Ibig sabihin, sobrang lalaki ng tunnel nitong Hamas, no? Ngayon, depende na mga sangkay kung makukuha po kaagad nila itong leader ng Hamas. Pero, once na mahawakan na po nila ang top leader ng Hamas, katapusan na po ng Hamas. Hindi naman sinabi ng punong ministro ang eksaktong lokasyon, ngunit ito ay nasa malaking syudad ng Gaza, ang Khan Yunis. Subalit sinabi ng Israel military na nagsasagawa ngayon ng kanilang ground offensive. Ang Hamas leader ay nasa underground ayon sa intelligence na kanilang nakalap. Okay. So, sa madaling sabi, hindi ko alam kung ang mansion na yun may underground. Okay? May bahay po siya na papalibutan na ng IDF. So, ibig sabihin wala siya doon. Kasi nandun siya sa tunnel. Nasa underground. Sa isang press briefing ni Rear Admiral Daniel Hagari, ang kanilang role ay mahanap si Sinwar at saka ito ay paslangin sa lalong madaling panahon. Grabe. Yun na po talaga yung target nila. Parusang, alam nyo na yung parusa. Mga sangkay. Sa dami ba naman ng inanon nila, diba? Yung pagpasok po ng Hamas sa Israel, patunay yon talaga mga sangkay na hindi po sila mabubuting tao, kundi may hangal na puso ang mga ito. Nagsumite naman ang United Arab Emirates o UAE ng isang draft resolution sa United Nations o UN Security Council upang himukin ang isang humanitarian ceasefire sa Gaza. Ito ay matapos i-anunsyo ni UN Secretary General Antonio Guterres. Ito si Antonio Guterres. Ito yan. Hindi ko alam, but mga sanggay, nilampaso na po ito sa UN. Including yung anak mismo ng founder ng Hamas. Kasi mga sangkay, nakita naman po natin ang nangyayari kung bakit may mga nadadamay na Palestinians dahil hindi po pinapayagan ng Hamas na umalis ang ilan sa mga natitirang Palestinians sa Gaza. Pero, at ito pa, yung Hamas, ginawan po ng kampo ang ilalim ng lupa na kung saan ang ibabaw, marami pong civilian. Madaling sabi, ginawa po silang shield
ng mga Palestinians. Pero itong taong to, hindi niya po makita o hindi niya po mabanggit na kundi na hinla kahit po simpleng banat sa Hamas, di ba? Hindi niya po magawa. General Antonio Guterres ang kalunos-lunos na sitwasyon sa Gaza dahil sa isinasagawang ground invasion ng Israel. Di ba? Yan po yung kanyang pinapalabas. Ground invasion. At sa totoo lang, hindi po siya invasion, kundi ano pa tawag doon? Kasi hindi naman aangkinin na ng Israel yan eh. Itong Gaza, wala po silang plano. Ang kanilang gusto lang gawin, mabura po ang Hamas sa mundo, tulungan po ang Palestinians. At kakulangan ng humanitarian aid sa lugar. Ayon sa UAE, ang draft resolution ay suportado ng 57 member states ng Organization of Islamic Cooperation. Region Boulevard, UN. Okay, dito naman tayo sa international. Israeli military said they've closed in on a top Hamas commander. And the intense fighting comes amid growing calls for a ceasefire. Our foreign correspondent, James Longman, is in Israel. Good morning, James. Yeah, good morning, Michael. Hamas leader in Gaza, Yahya Sinwar, is Israel's most wanted man. He could be somewhere in Khan Yunis. That is where the IDF is fighting right now. Grabe, no? Ito talaga yung hinahunting nila eh. Pag nakuha talaga itong commander ng Hamas, top commander ito Ibig sabihin, kapag nakuha po ito ng Israel, itong top commander ng Hamas, wala na. Wala na po silang ibang choice, kundi na lang, sumuko na lang. But hundreds of thousands of civilians have also taken refuge there. This morning, as fighting intensifies across Gaza, the IDF says they're closing in on Hamas leader Yahya Sinwar. Yan, ito po nagkakamali, ito po yung Sinwar eh. Ito po yung commander, top commander ng Hamas. Tingnan nyo yung mukha. Mga sangkay, ito lang yung tanong ko. Ito leader po ito ng terror organization na Hamas. Tingnan nyo yung mukha nito, mga sangkay. Diba? Yan po yung top commander ng Hamas. Imagine niyo to kung itong Hamas ang mananalo sa gera na to. Ang bihira. Pupunta pa ba kayo sa Israel? Believed to be the mastermind of the October 7th attack, they say he's still hiding out underground. He may be in Khan Yunis, southern Gaza's largest city, but hundreds of thousands of civilians have sought refuge there from the north. Now they're in the firing line again. Okay, so yan po yung nangyayari ngayon mga sangkay sa Gaza. Marami po sa mga civilians na naman ay naiihipit kasi hindi naman po talaga maiiwasan na may mga kumakampi sa Hamas, ayaw umalis sa lugar, nadadala sa propaganda ng Hamas na wag umalis sa Gaza. Ang gusto po talaga mangyari ng Israel, umalis po yung Palestinians muna, pansamantala. At actually, tinutulungan po talaga nila para lamang po makaalis habang nasa gera. Kasi para mas mapabilis po ang pagbura sa Hamas. Pero, kung ang super majority umalis na, may mga natitira pa rin pong Palestinians. Diyan. Kung kaya't mga sangkay, wala, nakakalungkot po talaga, pero, nadadamay. Ganun naman po talaga sa digmaan, no? Hindi po talaga naiiwasan yan Kung babalikan po natin yung World War II, Vietnam War, Korean War, Cold War, mga sangkay, talagang may casualties. At ito po yung bunga. Kaya nga, ang war, ang gera na yan ay hindi po talaga magandang ideya. Nagkukos po ito ng malaking damage sa ating mundo. Ngayon, very sensitive po itong video kasi minsan ayaw po ipakita ito skip po natin, no? Kaya natin dito. The UAE now tabling a new draft resolution calling for a ceasefire. Families of the 138 hostages. Ayan po. Ito po yung hawak ngayon ng Hamas. If they are good people, then bakit nila kailangan hawakan to? Narinig na ba natin mga sangkay na halimbawa nag-away po yung dalawang bansa? Nanguha po sila ng mga pampain? Kagaya po nito mga sangkay. So dito pa lang, magigets na po natin na talaga itong Hamas. Paano ko babanggitin yung kanilang
ginagawa. Basta wala sa ayos. Yun na lang. Ang bihira. Sa dami niyan mga sangkay. So ngayon, itong Israel ay may plano rin. Gusto ko ngang ilabas to. Kasi ang plano ng Israel, bahain po itong mga tunnel ng Hamas sa pamamagitan po ng tubig from Mediterranean Sea. At ito po yung ating ilalabas soon kung paano nila gagawin ito. Dahil ang pagkakaalam ko, ready na daw po mga sangkay. At malaking problema po talaga ito para po sa Hamas. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.